So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na tuwing 3 taon, nagpapalit po tayo ng Kongreso. At tuwing nagpapalit po tayo ng Kongreso, malaki po yung tsansa na posibleng mapalitan din po yung leadership ng legislative. Katulad nga po ng House Speaker at saka Senate President. Okay? So, aware naman po tayo talaga, no, na ngayon nga po, no, from 19th Congress to 20th Congress, may mga nag-challenge po talaga na palitan si Chis Escudero bilang Senate President at saka si Martin Romualdez bilang House Speaker. Okay? So, di ba si Chis, si Tito, tapos ngayon naman si Martin, 3 or 4 sila ngayon na nag-aagawan sa pwesto po na yan. So, ngayon pag-usapan ngayon natin yung leadership sa House. Kasi alam naman po natin, no, na may mga congressman nga po talaga na gustong palitan si Martin Romualdez. At naglalobbying na nga po. So ito na nga po si Chongco at saka si Benitez. Pero unahan ko na po kayo, no. Doon po sa mga taga-suporta nga po ni Martin Romualdez, mukhang good news po ito sa inyo kasi nga po, mukhang malabo po siyang mapalitan. Si Chis posible. 'Di ba? Kasi mukhang malakas pa rin si Tito Soto. Pero si Martin mukhang malabo po talaga. So ngayon, sasabihin na naman dyan ng mga DDS na ito kay Route 121 na naman yung mga congressman. Kasi si Tambaluslos pa rin yung House Speaker. Busog na naman yung pera sa kanila. Okay, sige, sabihin na nga natin na paniniwala ninyo. At ako naniniwala din naman ako, no? Na hindi naman po lahat ng congressman malinis. Naniniwala po ako doon. Oo. Pero ang sa akin po, tayo po kasi naniniwala po tayo sa ebidensya. Parang kay Sara. Si Sara po kasi ang daming ebidensya, kaya naniniwala po ako magnanakaw si Sara. Ngayon, may mga ugong-ugong na magnanakaw ang mga congressman, di ba? So, pahingin ng ebidensya, baka kayo na siguro yung yung magbubukas ng pinto para mapatunayan na magnanakaw ang mga congressman. At kung walang ebidensya, mahirap po i-proceed yan. Hindi po pwedeng maniniwala po tayo sa haka-haka ng walang ebidensya. Okay? So don't get me wrong, ako naniniwala po kung marami pong congressman ang hindi malilinis. Pero ang kailangan natin dito ebidensya para makakuha tayo ng sapat na narrative. Okay? So by the way, no, tagal na yan congressman, tagal na yan, di ba? So ito mga kababayan, no. So basahin muna natin itong balita na ito, no. Sabi dito, Romualdez gains overwhelming support for the election as House Speaker. So magre-re-election sila, malamang mga first week or second week ng July. Later, Representative Martin Romualdez appears firmly positioned to retain the speakership in the upcoming 28th Congress. So ito yung sinasabi ko nga, di ba, 28th Congress. So ilan yung botong posibleng makuha ni Martin? Wala lang, konti lang, 280 lang naman. Sa 320 something, no? Na congressman, tama ba? Parang ganyan, 320, 340, no, na congressman. 280 po yung mukhang gusto pa rin po si Martin Romualdez ang maging House Speaker. So, mahirap tibagin to, no? So, 280 lawmakers already backing his bid. House Leader confirmed on Thursday. So, House Assistant Majority Leader Ernesto Junicio Jr. revealed that at least 283 to be exact, no, members have signed a manifesto expressing their support for Romualdez's continued leadership. That is an overwhelming majority. Overwhelming majority talaga ito. This manifesto shows strong support the leadership of Speaker Martin Romualdez, he said in the GMA News. No? So sabi pa dito, okay, as if there's any serious rival challenging Romualdez's re-election, Junicio reply parang malabo. So ngayon, alam naman po natin, no, na syempre, you cannot please everyone. Tama ba? hindi pwedeng gusto ka ng lahat. 'Di ba? So, syempre, alam naman po natin, no, na ito si Duke Prasco, no, ayaw kay Martin. Tapos ito si Chanco at saka si Benitez is nababalita rin po na gustong i-challenge nga itong House Speakership, no, para makuha nga nila. Pero kung ganyan 280 po, mukhang malabo po talaga ito. So, sabi dito, while the manifesto reflects wide consensus, it has also exposed divisions. Sa may division? Cebu Representative and Deputy Speaker Duke Prasco, who did not sign the document, was already expelled by National Unity Party, which supports Romualdez,
Frasco has publicly stated, alam nyo, no? Hindi mo na nga binoto, pinablik mo pa. Okay, so ngayon, mga kababayan, no? So ito ngayon, nung last month, ang lumalabas nga po ng mga posibleng kumalaban kay Martin, si Benitez, si Barba, si Chanco. Alam nyo mga ka-streetways, no? Ako, don't get me wrong, no? Tayo po, sinasabi nga po natin nung nakaraan pa, open po tayo sa pagbabago. For the better. Di ba? Kung meron pong congressman na mas maganda at mas magaling po bilang House Speaker para palitan si Martin Romualdez, bakit hindi? Di ba? Alam naman po natin no, na si Martin Romualdez nga po, no, takasuporta po talaga ito ng Bagong Pilipinas, si PBBM. Di ba? Tapos, yung mga achievement nga po ni Martin Romualdez, no, especially nga po yung nangyari sa Quadcom, na naliwanagan nga po tayong lahat, nabudol po ang mga Duterte, yung nangyari po sa Tricom na combating fake news, tapos yung ginawa nga po kay Joel Chua. 'Di ba yung pag-expose nga po ng mga anomalya kay Sara Duterte. At bukod doon mga kababayan, na pag-iiwanan po talaga yung Senado kumpara nga po sa Kongreso. So, mas marami pong batas ang naipasa ngayon sa Kongreso na ngayon po nagiging bottleneck po ngayon yung Senate. Sobrang bagal po nila. 'Di ba? So, at least you get the point, no? Ang trabaho po talaga ng congressman tsaka ng mga senador gumawa ng batas. Ngayon, yung yung version ng batas from Congress, no, nagagawa po nila at ang tumatagal po talaga palagi sa Senado. So, 'di ba? So, how you will beat that? No, para palitan si Martin Romualdez. Ang tanong, itong mga gustong pumalit ang mga taong gustong pumalit nga kay Martin Romualdez, hindi naman po natin naririnig na nagsasalita. Ano ba plano ninyo? 'Di ba? Tulad ng sinabi ko, no, ako excited po ako na malaman kung ano ba ang gusto ni Benitez. Yun nga lang, hindi nagsasalita eh. Pa-press con man lang siya, 'di ba? Yun nga lang, hindi, no? Gagawin talaga si Chanco, huwag tayong maniwala doon, tanga po yun. Tanga po yan si Chanco. Nasabi dito, no? Speakership up for grabs. So, si Benitez, si Barba, no? Pinsan po ni PBBM ito, no? Tapos si Chanco. Reportedly circling Romualdez throne. So, naglalabing nga sila. So, sabi dito, 3 names have emerged as frontrunners in the rumored speakership race. Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Chanco, and Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba. So, pinsan nga ito ni PBBM. So, ngayon, no, Benitez, bilyonaryo. Actually, bilyonaryo si Benitez, Ano yan eh? May-ari ng mga kasino, no? Is making his return to Congress after serving a term as Bacolod City Mayor. Chanco, a long-time political ally of President Ferdinand Marcos Jr., is reportedly open to the idea of becoming speaker. Alam nyo, no, kung nung kinainisan ko dito kay Chanco, no? Isipin nyo, palpak po yung alyansa, sa totoo lang, bilang campaign manager, yung, palpak po si Chanco. Bilang campaign manager ng alyansa, na nasa sa inyo yung makinarya, tapos ang lalakas ng mga kandidato ninyo, tapos karamihan talo. O, di ba? Tapos sisisihin mo yung House kasi nga nagkaroon ng impeachment trial. Para namang tapos aaminin pa ni Chanco na hindi talaga sila lumibot sa Mindanao kung saan sila mahina. Parang palpak naman ata yun. Di ba? Sabi ni Chanco yun na hindi na kami lumibot ng Mindanao kasi mahina naman kami dun Yung campaign manager pala to tapos gusto maging House Speaker? Na yun. O, di ba? So ngayon, yung isa pa dito, no, ang lumalabas si Benitez. No, ito si Benitez, no. Actually si Benitez naman po, no, dating PDP laban to Tapos nung nag-aalisan na nga po yung mga miyembro ng PDP laban, so si Benitez po yung umakay sa mahigit 100 ng mga politician na miyembro ng PDP laban na lumayas na sa partido. So mga sila doon, mga taga-Negros karamihan po doon. Oo. So ngayon, basahin natin to dito, no. So yung kay Benitez naman po kasi,
Alam nyo, ano, ang medyo, ano kasi dito, medyo odd kay Benitez, no? Ito eh. Ito, balita to sa TV Patrol. Siya pala yung asawa ni Lindsay Custodio. Oo. And then kinasuhan pala itong si Benitez ng ng Bausi. Actually, ngayon ko lang nalaman nung nire-research ko nga to. Formal nang naghahain ng reklamo ang dating singer-actress na si Lindsay Custodio laban sa dating asawa dahil sa umano'y pang-abuso at trauma na pinagdaanan niya rito. Samantalang, nagsalita ng kampo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez at anak niyang si JB tungkol sa kontrobersyang kinasangkutan ng kanilang pamilya. So may kaso pala itong si Albi. No, ito pala yon. Sorry, di ko naman nailipat. Ito pala yung binabasa ko kanina. Ito yan. Okay. So yan yun. So kayon mga kababayan, no. Mukhang yung mga taga-suporta nga po ni Martin Romualdez ay makakahinga na nga po ng maluwag ngayon kasi nga mukhang malabo po siya mapalitan. No? Ito ulitin ko lang talaga, don't get me wrong. Ako po talaga, open po tayo sa pagbabago. No? Pero for the better. 'Di ba? Kung babaguhin din naman si Martin tapos magiging worse din pala, di wag na lang. Pero ang point nga natin dito, no, how do we guarantee na mas magaling nga po itong si Chanco at saka si Benitez kay Martin? Si Chanco wala na pala yun, o nga pala, bobo pala yun. Palpak pala yun. Hindi, alam nyo, sobrang inis talaga ako kay Chanco eh. Isipin nyo inistorbo mo ng presidente. Di ba, nung campaign period, plagsalita sa harap ng entablado. Tapos, bilang campaign manager, di ba? Hindi mo pinuntahan yung Mindanao. Kasi sabi mo, talo na kami. Sa Mindanao, di namin pupuntahan. Doon pa lang palpak na eh. Paano pa pag naging house speaker ito? Di ba? Actually, medyo makapal lang talaga yung face eh, no? Pero ito sige, aminin ko na siguro. Aminin ko na. Tayo po, may mga kaibigan po tayo sa house. No? Mga empleyado doon, mga nakakausap natin. Tapos nung sobrang inis nga ng mga vlogger kay Chanco. Alam nyo, may mga kumausap po sa mga vlogger na, uy, huwag nyo naman masyadong tirahin si Chanco. Di ba? Teka lang, di ba, dapat pro Martin sila kasi kay, di ba, si Martin speaker, yun nga lang, talagang makatao po talaga yung sa house. Isipin nyo galit na galit po yung mga vlogger kay Chanco, pero may mga empleyado po sa house na pinipigilan po yung mga vlogger na okay lang i-criticize, wag niyo man murahin. parang ganon. Parang, okay, sige, okay nila. Pero mga kababayan, pag palpak po si palpak po talaga si Chanco. Tapos gusto maging house speaker, parang katarantaduhan naman ata yun. Shoutout po. Daldal ko talaga. So yan so kayo mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sa posibleng hindi nga po mapalitan si Martin. And actually, mga kababayan, yung pagbaba po ng presyo ng bigas, isa po yan sa achievement ni Martin Romualdez kasi nga po, siya yung kumausap sa mga supplier nga po ng bigas, yung mga importer. No, yung hoarding din po, si PBBM at si Martin din po nakapagpatigil po dyan. Kabay, nireklamo ninyong 60 pesos na bigas dati, no? Ngayon po, magkano na lang? 35, 44 pesos. O, diba? So, yun, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!